Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihang, itinuro mo sa mga tagapaglingkod ng iyong simbahan na huwag hangaring paglingkurang kundi maglingkod sa tanan. Ipagkaloob mo makaroon ng kasipagan sa anumang ginagampanan ang mga inatasan at maging matapat maglingkod sa pagdalangin mataimtiman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang mga kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon. At hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihiharot sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumating sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa aming Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inalis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na sa amin, sa iyo na ganito ang aming sasapitin.
Sinabi na amin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo iligtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng mga dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pamagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipunin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karuwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat, Diyos na magulang, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay magsisilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nilang batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway na ngalat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Nakahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaan inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas.
kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng damukhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y kakatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog labang sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mananatili ba ang iyong tiwala sa Diyos kung hindi kayo binigyan ng Diyos ng hinihingi? Kung sabi ninyo, oo, mananatili ang aking tiwala sa Diyos kahit hindi ako binigyan ng hinihingi. Itatanong ko pa, bakit? Sa tingin mo may kapangyarihan ng Diyos kahit hindi ka binigyan ng kailangan? Sa tingin mo, nakikinig ba ang Diyos sa inyong panalangin kahit hindi ka binigyan ng nais mo? Paano naniniwala ka sa isang Diyos na hindi sumagot sa inyong kahilingan? Dahil naniniwala ka na mas mataas ang kalooban at plano ng Diyos kesa sariling kalooban at sa sariling plano. May dahilan kung bakit hindi ka binigyan ng Diyos ng hinihingi. Kahit na hindi mo naunawa ngayon kung bakit hindi sumagot siya sa iyong panalangin. Actually, pwede natin sabihin, sumasagot ang Diyos sa ating panalangin, di ba? Ipinapakalob niya sa atin ang mga grasya na kailangan natin na minsan hindi natin hinihingi. Di ba? Naalala ko, isang pamangkin ko na nakasakit. Di ba? Actually, ang unang nakasakit ang kanyang tatay. Dahil siya ay dumadalaw sa tatay sa hospital, nakaroon siya ng bakterya sa yung mga araw na siya ay nasa hospital. Di ba? Mababa immune system niya, di ba? At talaga, naging danger ang kanyang buhay. Sa group chat, kaming mga kamakaan ay nagdadasal. 16 years old lang siya, kaya naisip ko talaga, sa tingin ko, hindi siya mamatay. Talaga, pagagalingin siya ng Diyos. At kaming lahat nagdadasal sa loob ng 1 buwan, di ba, para siya ay pagalingin ng Diyos. Talaga, sa tingin ko, siya ay pagagalingin ng Diyos. Dahil hindi ko naisip na kanyang edad, mamamatay siya. Ang nangyari, di ba, namatay siya. Tapos, siyempre, nandun yung, ako bilang pare, nandun yung tanong, kung kaming lahat ay humingi sa Diyos ng pagpapagaling sa iyong kabataan, bakit hindi sumagot ang Diyos sa atin? Masakit, mabigat, mahirap maunawaan, di ba? Lalo na kapag nakikita po natin yung sakit, yung pain ng yung ina, ng yung pamilya, di ba? Mahirap maunawaan. Pero sa huli, nandun yung pagninilay namin. Nakinig ba ang Diyos sa panalangin namin? Oo, nakinig naman. Magkapangyarihan ng Diyos? Oo, may kapangyarihan siya. Then, bakit hindi siya sumagot? Bakit hindi siya nagbigay ng hinihingi namin? Diba? Dahil may plano ang Diyos. Hindi ko naunawaan, pero may plano ang Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay higit sa aking kalooban. Ang plano ng Diyos ay higit sa aking plano. Sa huli, kahit na hindi kami binigyan ng Diyos ng hiningi namin, may tiwala pa sa Diyos. Alam ng Diyos. Ngayon, nakikita ko yung buhay ng ina, ng iyong kapatid, di ba? Kahit na
siyempre, miss na miss pa rin nila yung anak nila, yung anak na matay, di ba? Iba ang buhay nila. Lumapit sila sa Diyos, naging healthy style ang life nila, di ba? Spiritual, very deep spiritually, na tumutulong sila sa mga tao dumadaan sa ganitong problema. Di ba? Kaya naisip ko, iba ang biyaya pinakaloob ng Diyos. Iba ang kayamanan pinakaloob ng Diyos. Bakit ganito ang pinapagnilayan po natin ngayon? Dahil sa ating ebanghelyo ngayon, may lumapit kay Jesus para humingi ng milagro o ng palatandaan. At ang sagot ni Jesus ay ganito, lahing masama at di tapat sa Diyos, nakahanap kayo ng tanda o ng milagro, ngunit walang ipakikita sa inyong maliban sa palatandaan inilalarawan na nangyari kay Propetang Jonas. Ibig sabihin, ang milagro ay hindi bukal ng pananampalataya, kundi ang pakikinig sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi ni San Pablo, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinumang kung hindi siya isinugo? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi milagro ang kailangan natin upang maniwala po tayo sa Diyos, kundi kailangan makinig sa Kanyang salita. At ang dalawang halimbawa na binigay ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo ngayon, una kay Propetang Jonas. Si Jonas, isang propeta ng ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero napilitan siya ng Diyos sumunod. At umikot siya sa Ninive, isang malaking lungsod na dapat kailangan 3 araw para umikot sa buong lungsod. Isang araw lang naklagbay si Propeta Jonas. At kahit na maikli ang kanyang mensahe at simple ang kanyang mensahe, alam ninyo ang nangyari? Nakinig ang mga taga Ninive, nagsisi, nagbalik loob sila sa Diyos at sila'y iligtas. Nakinig. Yun ang tinutukoy ni Jesus, na ang mga taga Ninive ay nakinig sa salita ng Diyos at nakaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, si Reyna ng Timog. Sabi niya, pumunta siya sa Jerusalem, galing sa malayong lugar, hindi para makita ang mga milagro, kundi para pakinggan ang karunungan ni Solomon. Isang lingkod ng Diyos. Tingnan po natin, nakikinig sila sa salita ng Diyos. Kaya kung minsan nagdududa po tayo sa Diyos o nagdududa po tayo kung nakikinig ang Diyos sa ating panalangin o may duda po tayo sa ating relihiyon, sa ating pananampalataya, huwag tayo humingi sa Diyos ng mga milagro para tayo maniwala, kundi pakinggan natin ang Kanyang salita. Sa Biblia natin, may 4 na ebanghelyo. 4 na aklat ng tawag natin ebanghelyo. Doon sa 4 na ebanghelyo, nakikita po natin ang buhay at ang gawa at ang salita ni Jesus. Ebanghelyo ni San Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Buksan mo yung Biblia mo sa pag-uwi mo at basahin mo yung mga ebanghelyo ng dahan-dahan, di ba? At ang tanong, ano ang mensahe ng Diyos para sa aking ngayon? At sigurado, makikita mo yung sagot. Ano ang mensahe ng Diyos para sa aking ngayon? At sa pakikinig sa Kanyang salita, lalago ang pananampalataya mo sa Diyos. Kahit na minsan hindi tayo binibigyan ng Diyos ng hinihingi natin, alam po natin, hindi niya tayo pinabayaan. Nakikinig siya sa ating panalangin.
Iba't iba ang mga biyaya ipinapakalob niya sa atin. Minsan, yung mga biyaya na hindi natin hiningi dahil hindi natin alam na kailangan natin yung biyaya. Mas malalim, mas mahalaga para sa buhay natin kaysa yung hinihingi po natin. Humingi po tayo sa Panginoon Diyos na lumalim ang ating tiwala sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama, ang pinapayat anak na ito, handog ng walang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang banal na Ama ni Jesucristo, nagpakumbaba sa pagkukugas ng mga paa ng mga alagad bilang aming halimbawa. Tanggapin mo ang paglilingkod ng may pagpapakumbaba upang kami gumaganap ng pagkakain sa iyong dambana ay mapuspos ng Espiritu ng kababaang loob at pagtsatsaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngan marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwan mo at kapiling. Noon ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa kipit palayain. Kaya't siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayanan banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iuna sa krus ang kanyang mga kamay upang mawakas ang kamatayan at makayak ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiaway ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugas sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang napaitulong anak, na siyang namulat sa bulan, sa pilay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinahati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noon matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kinakawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maklingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsusalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo ng aming Papa, ani Gilbert ng aming obispo, anang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y mulin mabubuhay. Gayon ding ang lahat ng mga pumanaw, kaawad mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linis na esposo, kaisa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugo-lugo sa iyo, maipagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa kirarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinili namin kami diya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, nandito si Jesus. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nakaalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
krus na landasin, galakayakin, hapis ay di pansin, kung iyong naisin, siyang susundin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapakmahal, ang iyong mga lingkod na nakinabang sa pagkain inuming banal ay pagkalooban mong makaganap sa tungkulin idulot sa tanan ang mabuting balita at bigin ng pag-ibig na tunay sa iyong ikalarakila at ikaliligtas ng nananalig ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitika ang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan.
Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipinagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ika-4, narito po sa atin ngayon ang malasakit basar ng lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din kayo mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa na panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsatayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ng lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobing mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, kumayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at habag,